Paalala, ang ginamit na larawan dito ay hindi ang totoong Panginoon Hesukristo. Ito ay isang lamang aktor sa ibang bansa. Ginamit lamang natin ito na pinakahalimbawa upang mas mabilis nyo maunawaan at madama ang ating pagpapakukwento ng kasaysayan. Kaya wag sana ipagkamali ng lahat na ang larawang ginamit ang ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Ang masakit at mahirap na karanasan ng ating Panginoong Hesus bago siya maipako sa krus. Pero bago natin yan talakayin, kaya nyo gawin ang sakripisyo ni Kristo na hindi kumain sa 40 araw at 40 na gabi. Yan ang challenge ko sa mga namamanata. #pag-aayuno ng 40 na araw at 40 na gabi. Ang hirap no? Diyan palang makikita mo na gaano kahirap sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Ngayon naman talakayan na natin ang ating topic. Alam natin na kung gaano kasakit at kahirap ang naransan ng ating Panginoong Hesus. Dahil ito sa napanood natin sa isa na pinukula na kanyang buhay. Sumikat nga dito ang isang aktor dahil sa magandang niyang paggaganap. Subalit alam ba ninyo na kulang pa ang napanood natin sa Passion of the Christ? Kung inyong napanood ang Passion of the Christ, doon nakita natin ni Latigo, tinutulak, hinahampas si Jesus. Habang siya ay naglalakad buhat-buhat ang krus. Pero alam niyo na habang si Jesus ay naglalak, ang mga kaaway niya na mga tao na nag-abang na makita siya nahihirapan, ay patuloy pa sa masamang ginagawa sa kanya. Nasusulat ito sa aklat ng Mateo 26, 67, tandang bawas, 68 nang magkagayon niluraan nila ang kanyang mukha at siya'y kanilang pinagsusuntok at tinatampal siya ng mga iba. Na nangagsasabi, ikaw ang Kristo, sino ang sayo'y bumubugbog? Diyan maliwanag na sinasabi. Habang siya ay naglalakad binubog siya ng maraming tao. At tinuruan habang sinasampal at minumura pinupulaan. Isipin niyo kung gaano kahirap at kasakit ang ginagawa kay Jesus. Nai-imagine mo ba kung gaano kasakit? Hindi lang yan gaano kaya kabigat ang krus na pasan-pasan. Tapos habang binubuhat mo, pinapalo ka ng latigo, na halos malapnos ang balat mo. Higit sa lahat siguro di nyo pa naiisip kung anong oras ito nagaganap. Kung mapapansin nyo sa kwento, 3:00 ng hapon namatay si Kristo. Kung ibabalik ang oras bago siya maipako at mamatay, at paglalakad niya, sa malamang na tanghali ito nagaganap. Isipin mo kung gaano kahirap. Uhaw, init habang pinapalo ka. Habang may buhat ka na mabigat. Habang binubugbog ka. Habang niluluraan ka pa. At inaalipusta. Napakahirap, di ba? Kaya nga sa kwenta na subasob siya sa lupa. Sa sobrang hirap at di na niya mabuhat ang krus. Hindi lang yan. Siyempre yung nilalakaran niya mainit dahil nakapaalang siya. At ang paakyat pa ng bundok. Dahil doon siya ipapako sa bundok. Ito nakasulat sa Lucas 1:65 at sinidla ng takot ang lahat. Nang nagsisipanahan sa palibot nila. Na nabasag ang lahat ng mga bagay na ito. Sa lahat na lupaing maburol ng Judea. Diyan nasusulat na lahat ng lugar sa buong Judea ay maburol. Kasama na dyan ang pagpapakuan ni Kristo. Isipin nyo gaano kahirap ano. Pagkatapos niyan, ipapako na siya. Isipin nyo gaano kalaki na pako ang ginamit kay Kristo. Sa sobrang sakit na pasigaw siya. Kasama pa dyan na durugin ang buto sa tuhod. At hita. Para hindi na siya talaga mabuhay. Higit sa lahat, ilan oras pa siya nabitin sa krus. Napako lang ang kumakapit sa kanya. Isipin niyo kung gaano kasakit na mapako ka. Tapos binabatak pa. Kasi nakabitin ka. Nakapasakit, di ba? Tapos may nakalagay pa sa'yo, purunang tinik. Buong katawan mo may sugat. Dahil sa bugbog at latigo. Tapos ilan oras ka pa nakabitin. Nakapahirap ano? Tapos ikaw na tao, binabaliwala mo ang paghihirap ng ating Panginoong Hesus. Tanungin mo ang inyong sarili. Kung ikaw ba, kaya mo ba gawin ang ginawa ni Hesus? Siyempre, hindi, di ba? Marahil may magsasabi, sa inyo yung iba nagpipinitin siya. Kaya nila. Mali kayo mga kasapi. Hindi nila kaya. Kaya
Kaya nga limitasyon lang ang ginagawa nila. Hindi talaga bugbog at hindi latigo. Sa 1,000 latigo na lang tiyak susuko ang susubok na gawin ang natiis na hirap ni Kristo. Dahil yan ang tiniis ni Kristo latigo sa likod. Tapos binubugbog ka pa habang naglalakad buhat-buhat ang krus. Kaya wala makagawa kasi 100% mamatay ang gagawa. Kaya pako at konting hagupit ang ginagawa ng namamata. Mahirap at masakit din naman yon. Kaya lang di kaya pumumantay sa sakit at hirap ni Kristo. Kahit sa kanila mo tanungin sa nagpapanata. Sila mismo makakasagot kung gaano kahirap ang ginagawa nila. Hindi pa lubos yung kagaya kay Kristo. Pero halos umayaw na sila sa hirap. Kayo mga kasapi, naiisip na ba ninyo ang sakripisyo ni Kristo? Para lang matubos ang kasalanan ng mga tao. Tapos magpapakasama ka lang. Iwawalang kabuluhan mo ba ang sakripisyo ng Panginoon Jesus? Paki-comment naman sa baba. At pakilik ang share na rin ang atin video. Salamat. Paalala. Ang ginamit na larawan dito ay hindi ang totoong Panginoon Hesukristo. Ito ay isang lamang aktor sa ibang bansa. Ginamit lamang natin ito na pinakahalimbawa. Upang mas mabilis nyo maunawaan at madama ang ating pagpapakukwento ng kasaysayan. Kaya wag sana ipagkamali ng lahat na ang larawang ginamit ang ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po.